Ilang beses po kayong nakulong? Hmm, Nasa 20 beses po, mahigit pa. 20? Opo, Hindi po 2, 20, 20. 20. Opo. 20 times? Halos po lahat ng kulungan sa Metro Manila nakulong po ako. Paano po nangyari yun? E di parang kalahati ng buhay ninyo, halos kalahati ng buhay ninyo nasa loob ng kulungan. Minsan naman po buwan lang po, nakakalaya po ako. Minsan buwan lang. Opo. Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung unang beses na nakulong kayo? Nung bata pa po ako, pag nanakaw po talaga, Ano pong ninakaw ninyo? itlog, ganyan. Ilang taon po kayo nun? Una ko pong nakulong po, siguro mga 9 o 8 years old lang po ako. Di ba, hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old? Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Wala pa po akong 9, natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. So yun yung unang beses na napasok kayo sa Opo. kulungan. Dahil ang ninakaw niyo po ay, Itlog po. ilang beses po kayong nakulong? Nasa 20 beses po, mahigit pa. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo, Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi ang daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, nabiwalay na yung katawan. Mga 9 na taon pa lang siguro siya nun. yung nanay ninyo, Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan. minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po yung panahon na yun. That is for 3 years. Ganito ang itsura mo. Oo. Sabi ko, hindi ko puputulin ang buhok ko hanggat hindi ako nakakaalis ng kalye. Wala na akong maano na trabaho. Hanggang sa natutulog na ako ng gabi sa kalsada. Minsan sa Mandaluyong. 1 buwan lang to, kaya kaya mo yan. Ito talagang sapalaran. Hanggang sa napunta na ako ng Bewo, doon ko naranasan hindi maligo ng 1 buwan. Pag natutulog ka na sa gabi, tapos nakikita mo yung diploma mo, anong pumapasok sa isip mo noon? Naiyak. Kasi hindi naman ito ang ipinunta ko sa Manila. Totoo nga bang posibleng sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan? Kasama ko rito ay si Sir Nestor Quilas. Lester po. Hello po, Sir Nestor. Salamat Ma- po sa pag-join sa amin sa iListen. Thank you. Si Sir Nestor ay labas-masok sa kulungan. Mga popo. At siya ang patunay na posible ang pagbabagong buhay kahit na labas-masok sa kulungan. Ilang beses po kayong nakulong? Nasa 20 beses po, mahigit pa. 20? Opo. Hindi po 2, 20, 20. 20. Opo. 20 times? Halos po lahat ng kulungan sa Metro Manila nakulong po ako. Paano po nangyari yun? E di parang kalahati ng buhay ninyo, halos kalahati ng buhay ninyo nasa loob ng kulungan. Minsan naman po buwan lang po, nakakalaya po ako. Minsan buwan lang. Opo. Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung unang beses na nakulong kayo? Nung bata pa po ako, pag nanakaw po talaga, Ano pong ninakaw ninyo? itlog, ganyan. Ilang taon po kayo nun? Una ko pong nakulong po, siguro mga 9 o 8 years old lang po ako. Di ba, hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old? Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Kasi nung wala pa yung juvenile... Wala pong juvenile po sa probinsya. Saan po ba kayo? Dati po kasi nakulong po ako sa Zamboanga. Taga Zamboanga po kayo. Nakulong din po ako sa Davao. Oo. Pero yung unang beses po, nung 9 years old po kayo, nakulong po kayo doon. Opo. Sinama kayo sa matatanda. Sa matatanda po. Kasi nung panahong iyon ay wala pa namang Walang juvenile. batas na na kailangan ng mga bata ay nakahiwalay or dapat hindi sila kinukulong. Bakit po kayo nagnakaw? Yung panahon po kasi na yun, ang hirap po maghanap ng makakain. Ba't po kayo naghahanap ng pagkain? Ba't hindi po yung mga magulang ninyo? Wala na po akong magulang nun. Kwento niyo nga po sa akin yung buhay ninyo nung bata kayo. Paano po kayo naulila sa magulang? May pamilya naman po akong maayos eh. Kaya lang, dumating yung panahon na yun na kasama ko yung pamilya ko, may biglang bumaril sa papa ko. Bakit po binaril? Hindi ko rin po alam. Ano po bang trabaho ng papa ninyo? May new gun po.
May nyugan kayo. Opo, opo. Oo. Minaril ang papa mo? Opo, sa harap ko mismo. Ilang taong na po kayo noon? Mga 5 taon po siguro ako. Okay. Siyempre mahal ko po yung magulang ko. Yung panahon na yon. Mahal ko din po yung kapatid ko. Yung kapatid ko po tinamaan po sa ulo. Bali natanggal po yung utak niya. Nakita niyo pong Opo. pinatay ang tatay ninyo? Opo. Yung ano na lang nun, pinasisip ko na lang nun na meron po akong ate sa bahay. At meron din akong nanay sa bahay, kaya tumakbo po ako dun sa bahay. Gusto ko silang maging kayakap. Oo. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo? Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, naghiwalay na yung katawan. Mga 9 na taon pa lang siguro siya nun. Eh, yung nanay ninyo? Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan. Minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po yung panahon na yun. Pero nung kalaunan, nalaman ko na dahil lang din po sa niyog, yung lupa po. At yan lang sa lupa. Bata pa kasi ako nun, pamilya ko yun. Yung pumasay din. Tiyo ko mismo yun. Tiyo ninyo ang pumatay sa buong pamilya ninyo. Opo. Nung nangyari po yun, saan po kayo napunta? Wala po kasi wala na pong mag-alaga sa akin eh. Dahil yung mismong pumatay sa pamilya nyo ay pamilya rin. Opo. Bali sumakay na lang po ako ng sasakyan. Lumayo ako na sa ibang lugar. Palaboy-laboy lang po. Yung ginagawa ko, pumupunta na lang ako dun sa basurahan. Kahit may uod na yung pagkain, dumidikit sa kamay ko. Sinusubo ko yan. Minsan, iniisip ko na lang na sana hindi na ako naging tao. Hindi na ako sinilaw. Ang hirap talaga pag minsan nagkakasakit ka. Wala kang kasama. Wala pa po akong 9. Natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. Pag nagugustuhan ko po yung nilagang itlog, sa Mindanao po kasi, sa Jinsan, sa Davao, sa Zamboanga. Yung mga bachelor po doon, yung bus. Oo. Bus kung tawagin dito sa Maynila. Itlog Manoy Orange, sisigaw yan. Pagkatapos sa akyat dun sa pag bumaba po yan ng bus, linalapag po nila yung basket, nalalagyan ng itlog. Oo. Kumukuha po ako doon, pinupunit ko po yung plastic. Kaya lang pag inauli naman po ako, sampal, ganyan. Oo. Minsan puno na sila sa akin, dinadala na ako sa kulungan. So yun yung unang beses na napasok kayo sa Opo. kulungan. Dahil ang ninakaw niyo po ay Itlog po. ilang itlog po? Minsan isa lang. Ganyan. Isang itlog lang. Minsan isang itlog lang. Tapos, Para makakain lang ako. Pag gutom ka kasi talaga, minsan gagawa ka talaga ng paraan. nung una pong pinasok po kayo dun sa loob ng kulungan, ano pong pumasok sa isip ninyo? Anong naramdaman po ninyo nung unang pasok niyo po sa loob ng kulungan? Paano pa ako makakalabas dito? Lalo't wala namang, alam mo naman wala namang magliligtas sa'yo. Wala kang kakampi. Tapos paglabas ninyo sa kalye, Paglabas sa kalye, doon naman. Wala namang mapupuntahan. magnanakaw ulit. Magnanakaw ulit. Pabalik-balik lang sa pagnanakaw. Hanggang sa dumating po yung panahon na sumasakay na po ako ng barko. Kasi yung barko kasi may libreng pagkain. May nakalagay lang na mga pagkain doon. Ginagawa ko, sumasakay po ako noon. Napupunta po ako ng Iloilo. Oo. Ganyan, hanggang sa napunta po ako rito sa Maynila. Dumating ako rito sa Maynila, hindi ko rin naman naintindihan yung salita rito. Oo. Hirap din mabuhay. Oo. Kaya lang dito, nakita ko kasi rito maraming pagkain sa basuran. Yung mga kainan kasi sa labas, may mga basuran. Oo. Minsan buo pa yung manok. Oo. Kaya di na ako umalis dito. Dito na ako natutong mag-solvin. Doon na po ako natuto na natuto na po na magaling na ako naging magnanakaw. Naging snatcher po kayo? O Sa hindi? lisi po. Yung halimbawa, pag linapag mo dyan yung cellphone mo, mawawala bigla yan. Nagagawa ko yun. Halimbawa, pag meron kang kwintas, nawawala ka agad yan. Di mo alam. Pero saang bahagi ng Maynila kayo naglalagi? Nung una po, dyan pa talaga sa Divisoria po. Ako Divisoria. nagnanakaw. Nakauling-uli ko pong nagnakaw. Ang ninakawan ko po sa may Blumentritt, lawyer po. Paano niyo po, ano pong ginawa ninyo? Ano pong ninakaw niyo sa kanya? Yung bag po. Paano niyo po kinuha yung bag niya? Kinuha ko lang po.
habang kumakain siya. Opo. Tapos, Nung palabas na ako, mm, dun sa labas, naglalakad ako papunta sa LRT. Sasakay na sana ako ng jeep. Bigla po yung nagtitinda ng mangga, nagbiruan sila. Magnanakaw, nagabulan silang dalawa. Dahil sa magnanakaw, napatakbo ako, akala ko ako. oo, Pinagtulungan po ako ng taong bayan. Malapit po yung pulis. oo. Nagresponde po kagad yung pulis doon. Nakita nila yung bag na hawak mo. Nakita po ng pulis, kinuha po yung bag, dinala po ko doon sa presinto. Tiningnan po nila yung bag, meron pong baril doon. Yung 9mm na baril at saka yung pera. At saka may cellphone po. So sa loob ng bag ng abogada, may cellphone, May baril may po. baril, at may 140,000 pesos. Opo. Ngayon, nandun ako ngayon, tinatanong ako ng pulis, sabi ko, ewan ko. Dala mo to, hindi mo alam. Maya-maya dumating si Ma'am Rosalie. Yung abogada. Opo. At nakita po niya yung bag. Nanginginig po siya, pinuha niya. Kinasuhan na kayo nun. Kinasuhan po ako. Nung kinasuhan po ako, napunta po ako doon sa judge. Tiyo po niya. Si Judge, Tiyo ng abogada. opo, ni Ma'am Rosalie. Si Oh. Judge Antonio sa Branch 9, Manila. Saan po kayo nakulong? Manila City Jail. Doon po kasi sa Manila City Jail, nung panahon na yun, wala po kami yung bahay. Pag ikaw yung walang dalaw, Oo. ikaw po yung buyonero. Ano po yung buyonero? Ibig sabihin po ng buyonero, ikaw po yung tagalinis po ng dumi ng tao. Buyonero O, ang buyonero tawag po, doon. opo. Kaya lang, nung panahon po kasi na yun, walang CR, yung tao dyan dudumi sa lapag mismo. Minsan may basa, may matigas, may malambot. Ako po yung nakakalungkot pa nga pa nun, hindi ko makalimutan. Pag sobrang gutom, pag may nagbibigay sa akin ng tinapay, pinupunas ko lang po sa damit ko. Yung dumi. Kinakain ko po yung tinapay kasi wala po talaga kaming tubig nun. Tinitingnan ko lang po minsan pag may nangangaral po na salita ni God dun sa loob. Kaya lang may galit po kasi ako eh. Galit po ako dun sa mga Christian. Bakit po? Muslim po ako. At hindi din po ako naniniwala sa Diyos. Pag sinabi mo kasi sa akin na merong Diyos, hindi po ako naniniwala. Katuwiran ko kung totoong may Diyos eh. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit pinatay ang pamilya mo? Opo. Minsan may nagsasabi, pagsubok lang yan. Hindi ka bibigyan ni God ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Mm. Binabara ko po yun. Anong sinasabi? Sinasabi ko, bakit? Yung kapatid ko, kinaya ba niya yung pagsubok na yun? Yung ate ko, kinaya ba niya? Anong pagsubok yun? Nung panahon po na yun, may masipag kasing Kristiyano na pumapasok sa loob, yung pastor po. Minsan tinatakpan ko po yung tenga ko eh. Kasi, Ayaw ko makinig. Minsan galit ako. Kasi pagod ka sa pagbubuyon, magpapahinga ka na lang, mag-iingay pa siya doon. Minsan galit na galit ako. Kaya lang minsan pag nagsasalita siya, sabi niya, totoong merong Diyos. Totoong may gumawa ng mundo. nung narinig niyo po yun, ano pong sinabi ninyo? Ganon pa din po, matigas pa din yung puso ko. Ano sabi niyo po sa kanya? Sabi ko, hindi totoo yan. Hanggang sa dumating yung panahon na, kasi kahit anong gawin mo sa loob ng kulungan kasi kwadrado lang yan eh. Naririnig at naririnig mo. Naririnig at naririnig mo talaga. Minsan sabi niya, kahit gaano karami yung kasalanan, andang ipatawad ng Diyos ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi, magiging busila kayo sa kaputihan. Hinihinan ko po yung sarili ko noon. Ako na yung pinakamarumi siguro sa lahat eh. Kasi 2 taon na yung damit ko, iba-iba na ang kulay. Doon ko pinupunas yung mga dumi. Nung sinabi niya yun, tinignan ko yung sarili ko kung may pinakamarumi. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Mhm. Kasi nabuhay po ako sa pagnanakaw eh. Kasi nungalingan, kasamahan. Hanggang sa naisip ko, sabi ko, kung totoong mayroong Diyos, ang dami naman tao eh. Bigla akong napayuko. Tumingala ko, yumuko ako. Umiyak ako. Kung totoo kang Diyos, imposible. Imposibleng ano? Nakikita mo naman siguro ako, kilala mo naman siguro ako. Oo. Ang daming tao, nakakadamit, nakakakain ng maayos. Bakit ikaw? Sabi ko, bakit ako hindi? Maawain kang Diyos sa dungaw. Baka pwede mo naman akong gawing kaibigan. Kawaan mo naman ako. Itulad mo lang ako sa kanila. Di ko alam na umiyak na ako noon.
Nung matapos pong magsalita yung pastor, Mm-mm. hindi po ako makatingala. Pumunta ako doon sa gilid. Lumipas yung ilang araw. May biglang nagbigay sa akin ng damit. May nagbigay sa inyo ng damit. Opo. Daniel Barreros. Sino po si Daniel Barreros? Bilanggo din po. Bigla-bigla na lang binigyan kayo ng damit? Sabi ko, naawa lang itong tao na to sa akin. Kaya niya binigyan ako ng damit. Hindi niyo po naisip, kuya, na instrumento ng Panginoon yung taong iyon. Hindi po nung panahon na yun. Sabi ko, naawa lang to. Hanggang sa sinabi ko, Lord, kung totoo ka, magkita ka naman sa akin. Nung bumalik yung pastor doon, sumabay po yung BGNP pumasok. At sabi meron na daw po akong earring. Na may 2 taon na po ako walang earring. Sinabi ko, Lord, salamat. Lumuhod po ako, humiyak ako. Sabi ko, ayaw ko na magkasala. Sinabi ko doon sa pastor, kay Pastor Noel, Pastor, samahan niyo po ako. Sabi si Brad, bakit? Aminin ko na po. Ayaw ko na magkasala. Pagdating po namin doon, pinatayo po ako ng judge. Tumayo po ako. Sabi ko po, totoo, alipin po ako ni Satanas. Kaya ako nagawa dyan. Kaya ako naman nagawa, lumaki po ako sa kalye. Wala po nagturo sa akin na mabuti. Wala po akong pamilya. Ganito po yung nangyari sa pamilya ko. Kinuwento ko sa kanila. Kasi sabi ko kay Ma'am Rosalie, Ma'am, nakilala ko na si God sa loob ng kulungan. Iingi po ako ng tawad sa inyo. Huwag po kayong mag-alala pag babayaran ko po yung ginawa ko sa inyo. Paano niyo po yung pinagbayaran? Sabi ko sa kanya, tatanggapin ko yung anihatol sa akin. Sabi ko ganyan. Nag-usap po silang dalawa. Pagkatapos nilang mag-usap, sabi nung judge, ngayon ko lang to gagawin dito. Kasi pag umamin ka, atulan ka talaga eh. Malupit po yung judge na yun, si Judge Antonio. Oo. Sabi ang Diyos, nagpapatawad. Kami din dito nagpapatawad, laya ka na. Sinabi niya sa akin na laya ka na. Niyakap ko talaga yung lawyer. Sabi ko, ma'am, salamat. Sabi sa akin ng lawyer, paglaya mo, kailangan mo ng trabaho, tutulog. Binigyan po ako ng number, calling card. Tawagan mo ako, tutulungan pa kita. Sabi na gano'n. Sabi ko, grabe, napakabuti ni God. Welcome to Ailes and George. Welcome po, Miss Okay, Caroline. George. Ilang years ka sa lansangan? Since 2013. Hanggang Until pandemic. Pero nung yung 2013 years. ngayon, hindi naman siya dire-diretso. Minsan nakakapagtrabaho ko Oo. konti, minsan balik na naman. pag titingnan kita ngayon, hindi iisiping homeless ka or dati kang nakatira sa lansangan. Ang alam ko, based doon sa research, ikaw ay taga Borongan, Eastern Samar. Borongan. Oo, taga ron si Tito Boy. Yes. Boy Abunda. Waray din yan si Kuya Boy Abunda. Oo, si Kuya Boy Abunda. At sa aking pagkakaalam, correct me if I'm wrong, nakapagtapos ka ng kolehiyo. Opo. St. Mary's College, Borongan. Nakapagtapos ako ng computer secretary. 2 years siya. Yung ng steno. Oo. So, anong nangyari? Paano ka napunta sa Maynila at naging homeless? Isa yan sa mga rason ng mga taga-probinsya na pumupunta ng Manila para makipagsapalaran. Yun din ang naging dahilan ko na for a better future, better work, better opportunities, lahat mas maganda. So, pumunta ka ng Maynila para maghanap ng Maghanap trabaho. ng trabaho. Kahit na pwede naman sa Eastern Samar. Pwede naman doon, pero much less opportunity doon Oo. compared here. Pero doon kasi, kung masikap ka lang din, makakapagtrabaho ka rin. Kasi pagkatapos ko ng makagraduate doon, ay nakapagtrabaho na ako sa mga tindahan, dicer o anuman, para mabuhay lang. So, ano ginawa mo? nag-ipon ako, Nag-ipon sa boss. ka. Kung mayroon akong na trabaho dito, yun talagang bala ko. Ganon kadali ang nasa isip ko. Madali ang Manila, pupunta ka lang doon, you will look for a job and you will be hired. And that's all. Pagdating mo Ano yun? dito, Hindi pala ganon. magkano yung dala mong pera nung pumunta ka dito? Mga siguro 10. 10,000.
malaki na rin yun at that Oo. time. Oo. Oo. Meron akong naging kaibigan doon sa Pasig, sina Kuya Julius. Doon ako pansamantala muna doon. Naglagi for isang taon. Tapos naghanap ako ng trabaho. Hanap ako sa call center. Mga siguro hindi naman ako pinalad. Mga isang buwan lang. Sa internet shop. Makapaghanap ang trabaho. Kahit sa palengke. Sige, okay. Oo. Wala kang nahanap na trabaho? Meron naman, pero hindi siya sapat. Ano lang siya? Trabaho, pera, bahay, gastos. Umiikot lang siya. May trabaho ka, pero hindi naman siya Sapat. sapat. Paano ka naging homeless? Kasi bata pa ako noon. So, hanap-hanap ng trabaho. Pero ang iba, masyadong mga matataas ang mga requirement. Wala na akong maano na trabaho. Siyempre, naubos na rin yung ipon ko. Hanggang sa natutulog na ako ng gabi, wala ka namang sa kalsada. Natutulog ka na lang sa kalye. Sa Wakwak. Meron akong mga dala-dalang resume. Minsan meron doon, kahit janitorial, pasa ka ng resume. Oh. So, kailan ka nagsimulang manirahan na sa kalye? Year 2013. Yun talaga ang turning point ko ng buhay ko. Naghanap ng trabaho, tapos wala nang mahanap ng trabaho. So, ang isang araw, naging 2 araw, naging 1 linggo, hanggang naging 1 buwan. Nagtambay ako doon sa nagtahan, sa ilalim ng tulay. Pwedeng tulugan yan paggabi. Hindi ko pa iniisip na street people na pa ako doon, street person na ako. Noong una, hindi mo pa Hindi ko pa naisip? naisip. Siguro 1 buwan lang to, kaya mo yan. Ito talagang sapalaran. Hanggang sa napunta na ako ng Bewo. Yan. Doon ko naranasan, hindi maligo ng 1 buwan. Literal. At that time. At that was July 2013. Hindi ka naligo? Hindi pa ako naliligo, wala akong bihisan. Ang dala-dala ko ng mga requirements, transcript of record, diploma, birth certificate, ano man kailangan, resume, ID. Oo. Dala-dala ko yan. So along the way, may mga nakakilala ako. May mga pidingan pala. Mga feeding, oo. Nalaman ko hindi ka magugutom. Wala ka nga lang pera, wala ka nga lang bahay, pero hindi ka magugutom. So, yun ang ginawa mo. Hanggang sa napunta ako ng Hospicio de San Jose. Pero, nung una kang nasa lansangan, hindi ka ba natakot? Hindi naman, pero natatakot din ako sa future ko, pero hindi ako natatakot matay ako. Naniniwala ako na malalampasan ko yon. Anong pinakamahirap na bahagi ng pagiging homeless? Kusgahan ka. Husgahan. Wala kang pakinaban. Yun ang naririnig ko pag may feeding, nakapila kami ang babaho namin. Ay naku, ang babaho. Wala kasi mga trabaho kasi ngayon, ang dyan lang yan. Naririnig mo yon na sinasabi sa Oo. inyo na Ay talagang, nag-o-observe talaga kasi ako eh. Didistansyahan ka talaga ng tao. anong pinakamasakit na narinig mo? Naku, nanakawan tayo niyan. Naku, taong kali, dito tayo. So, okay lang. Totoo naman eh. So, wala akong doon. Totoong tayong kalye, pero hindi Mm. nyo naman sila pagnanakawan. Yes. At gusto ko rin balang araw na makakaalis ako sa pagiging tao. So, yung mga requirements mo, mga resume mo, dala-dala mo pa rin. Nalalala ko. Bakit hindi mo binitawan yung diploma at yung resume mo after all those years na nasa kalye ka? Yun lang ang pagkakataon ko maka-apply. Pag natutulog ka na sa gabi, tapos nakikita mo yung diploma mo, anong pumapasok sa isip mo noon? Naiyak. Oh. Naiyak ka kasi Kasi hindi naman ito ang ipinunta ko sa Manila eh. So, yun. Parang hope, useless. Useless talaga siya. ang alin? Ang pag-aaral ko. Yun yung naisip mo Mm. noon. Hindi magpunta ng Manila. Totoo yan. So pag nakikita mo yung Ano, diploma, Transcript of records. transcript ano of yung records, oo. ano naiisip mo? Sana hindi mawala. Sana hindi manakaw ang bago. Pag wala na, hindi wala na lahat. Kaya inilagay ko dun sa Hospicio de San Jose. So ibig sabihin, hindi mo siya tinapon at hindi mo siya... Hindi. 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 Kasi yun lang yung... Yun lang ang pagkakataon ko.
So, umaasa ka pa rin. Umaasa pa rin ako. Kumbaga yung diploma, ito yung reminder sa'yo na hindi Opo. buong buhay ko nandito ako sa kalye. Oo naman. Nasa kalye ako, gumagawa ako ng paraan. Yung ba nangangalakal habang nagpipili may mga karay. So naisip ko, kumikita na, ang ngalakal pa, may pagkain pa. So nangalakal na din ako. Magkanong kinikita mo? Sa isang araw? Sa isang araw, pagka isang sako lang naman. Pero nagugulat ako, saan aabot na ng 100? E di, seryosohin ko na. Meron ako mga kaibigan sa Baywalk, natutulog sa Baywalk, naglalakad sila papuntang Araneta Coliseum para mangalakal. So sabi ko, hindi tayo magpipiling. Hindi na, siyempre may pagkain na tayo, may pila tayo, may ano tayo, mayroon tayong kalakal. So sumasama ako. Hindi ko naman alam asan ang Araneta Coliseum. Gaano kasi mabigat, hindi naman ganun kamahalan. Pero pag mayroon naman, okay lang din. So, sa isang araw, magkano kinikita ninyo? 800 pesos to 900 pesos per day. Minsan 1,000 pa nga eh. Ano ginagawa mo dun sa pera? Iniipon ko. Iniipon mo. Meron kaming lagakan sa Hospicio de San Jose, sinisave. Bakit mo sinisave. iniipon? Natutuwa ako eh. Oo. Nung nasa Pasig ako, halos walang natitira eh. Puro nga lang Oo. sweldo pa lang, kwintado na. Mm-mm. May bahay ka naman syempre. Nung nasa Kalika, wala kang bahay. Pero marami ka palang pera. Magkano ang minimum at that time, di ba? Hindi naman naabot ng 800, di ba? Oo. So, inisip ko, mas maganda pala ang ganitong experience. Sa linggo-linggo, ganito. Hanggang sa umabot siya ng 40,000. Wow! Yes. Anong ginawa mo sa 40,000? Nung 40,000 na, bumili na ako ng cellphone. Mumurahin lang muna. Tapos, natuwa ako. Tapos, minsan hindi na ako nakapag-feeding. Kasi inuuna ko ng mga lakal. Pag pupunta ng Quiapo, may logaw doon pag Bernes. After that, okay na yan. Ano yung naglagay sa utak mo na hindi ako habang buhay dito sa kalye? Para sa sarili ko lang. Hindi ko inisip na masaya rin dyan na ako kasi masaya. Pero palagi kong iniisip na sana mayroong kumalinga sa akin, balang araw, na bigyan ako ng pagkakataon, maibalik ang digniting nawawala sa akin. Kasi yung dignity, hindi naman yan napupunan ng pagkain lang at ng pera lang Iba yung dignidad sa buhay Yung dignidad sa sarili Yung dignidad na kukuha mo yan sa pagtatrabaho at pagtitiwala ng mga tao Pag sumikap na rin. at pagsusumikap. Nung mga panahon na yun na nakakakain ka, kumikita ka ng pera, pero natutulog ka sa kalye, pakiramdam mo walang dignidad, kulang yung dignidad. Wala walang dignidad. Kasi, Kasi rock bottom yan So, pag nasa Kalika, aminin mo man hindi, walang dignidad yon. Wala namang patutunguhan yon. Wala kang future, wala kang kinabukasan, walang tatanggap sa'yo. Wala lahat yan. at kukutsain ka. Pera lang kung meron ka, kung masino ka. Kukutsain ka, minsan mamaliitin ka ng hindi taong kalye. So yung diploma mo, hindi mo binitawan yun kasi it's the reminder na Yes. pwede pang magbago buhay ko. Yun nga lang, noong along the way, hindi ko kasi kinuha sa hospisyo yung diploma ko. Sabi ko, safe yan doon. So, noong 2017 na, kailan ko ng diploma na ipapakita, ganyan. Yun nga lang, nung pumunta na kami doon sa hospisyo, na-discard ang records ko, kasama ang ibang mga records na hindi na kailangan. Sabi ko, naku, nandun pa naman lahat. Pati birth certificate ko. Yung birth certificate ng NSO, may record ako doon na original na kinopyahan ng NSO. So, walang magawa. So, zero na naman ako. So, pero okay lang. Sabi ko, hindi naman nawawala ang edukasyon sa sarili. Okay lang, papel lang yan. Balang araw makukuha ko yan. Kailan ka completely nawala na sa kalye? Noong nasa Kalinga na po. Pandemic time na yun From Cabanatuan City to Manila, nilakad namin yan. 5 days. Pandemic yun Isik, di ba GCQ yung lockdown. After lockdown, siguro pwede nang makakilos-kilos ng konti, pero may face mask pa yun, may face shield pa yun. Nasa Cabanatuan ka kasi
nakahanap ka ng trabaho doon. Oo, pero natanggal kami. natanggal ka? Oo, kasi, So, kinailangan mong bumalik na naman ng Maynila. oo. Wala pa namang biyahe noon. Naglakad ka? Oh, hindi lang naman ako. Meron Oo. kaming mga kasama din na may isang pamilya na alis din doon. Along the way, napunta kami ng Gapan, gabi na, doon kami natulog sa gitna ng kalsada. Tapos along the way, sige, hindi ko na alam ang mga lugar yun eh. Basta 3 days, day 3, nasa Bulacan na kami. Day 5, nandito na kami sa Welcome to Manila, another land of opportunity. Oh my gosh. Dami akong adventure sa buhay. Kailan mo nakilala yung Kalinga? Nasa Luneta sila. Nagbibigay ng pagkain, tapos nagbibigay sila ng ticket. So, nung binigyan ka ng ticket, Abay, kinuha ko na talaga. Siyempre, hindi ko talaga nagpatabi. Another roof in my head na naman to. Another shelter na naman to. Another opportunity. Ang palang araw, mabigyan ako ng pagkakataon. tapos anong pagkakataon yung naibigay sa'yo? Higit pa sa inaasahan ko. Yung mayroon ako ngayon, sa tulong niya ng Kalinga, binigyan ako ng trabaho nila. Inirecommend nila ako sa isang parochial school. Sa ngayon ako nagtatrabaho. Regular na ako ngayon to. Wow! Yeah. Regular employee ka Yes. na. Anong trabaho mo? General service. Minsan tulong-tulong sa office, linis-linis. Yun ang iniisip ko na maibalik ang dignidad ko. Meron na akong masweldo, hindi na ako maasa sa iba. May mga benefits ako. Pero liban doon, iniisip ko rin ng mga kasama ko sa kalye na balang araw ay makahanap din sila ng lugar para sa kanila. Sabi nga nila, walang taong nalulunod dahil nahulog lang siya sa tubig. Ang taong nalulunod ay yung hindi marunong lumangoy at umahon. Pagsubok lang yan. So habang may pag-asa pa, habang may lakas ka, umalis sa kalye. Nakakalungkot ito sa Pilipinas, sa Manila, na patuloy ang dumadami ng mga taong kalye. Sa mga maraming kadahilanan, yung iba nasunugan, yung iba pumunta rin dito sa probinsya para magsapalaran. At the end of the day, ang kamalasan at kabiguan ay bahagi ng daan patungo sa tagumpay. Failure is not the end. It's just part of the road to your success. So, huwag mawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. Maniwala sa sarili. And you are an inspiration to all of us. Maraming salamat, George. Mga kapuso, I'm sure nakakita na po kayo ng mga taong kumakatok sa inyong sasakyan. Walang makain, walang matirahan. Imbis na husgahan, intindihin po natin na ang mga taong ito maaaring dumadaan lang sa isang matinding pagsubok. At minsan, ang ating pagkalinga, ang ating tiwala sa kanila, ang mag-aahon sa kanila sa kahirapang kinasasadla kanila ngayon. Buksan ang puso, buksan ang isipan, at laging maging handang makinig sa kwento ng iba. Ako po si Cara David at ito po ang iListen. Thank you! It's a reminder na hindi ka nag-iisa. Lagi tayong may kasama sa ating lakbay sa buhay. Opo. Thank you. Salamat. Can I hug you? Thank you.